To our viewers and listeners, magandang araw po sa ating lahat. Andito na naman ang inyong lingkod, Ate Jackie, maghahatid ng panibagong kwento ng buhay, kung saan kakapulutan natin ang aral at naway maging inspirasyon sa buhay. Tiwala. Kung ito ay masisira, lahat masisira. Minsan, mahirap talagang magtiwala sa isang tao. Pero paano kung ikaw ay nagtitiwala na ng husto, ngunit pagdating ng araw, ito ay biglang masisira? Ano kaya ang gagawin mo? Kagaya na lamang ng kwento na ating ihahatid sa episode na ito, kung saan sobra-sobra na ang tiwalang ibinibigay niya sa isang tao. Ngunit, pagdating ng araw ay siyang nasira dahil lamang sa isang lalaki. Tunghayan natin ang kwento ni Grace dito sa Kwento ng Buhay Ko, Inspirasyon Mo with Ate Jackie. Dear Ate Jackie, ako si Grace. Tawagin mo na lang akong Gingging. Yun kasi ang palayaw ko, Ate Jackie. At yun na rin halos ang tawag nila sa akin, dito sa amin. May 2 anak po ako, Ate Jackie, at hiwalay sa asawa. At yun ang ikukwento ko sa iyo, Ate Jackie. Dito sa amin, noon ay may bagong lipat, taong 2013, Ate Jackie. Yung isang buong pamilya, Ate Jackie. Galing daw silang Kabanatuan. Yun ang kwento nila sa akin, Ate Jackie. At nakita ko naman na disente ang kanilang pamilya, ay syempre dahil ako ay matagal na rin nakatira sa lugar namin, Ate Jackie. At pala kaibigan din ako. Dahil sa ako ay naniniwala na sino-sino pa ba ang magtutulungan, kundi tayo-tayo lang din na magkakapitbahay. Sila yung baguhan, Ate Jackie. Kaya malugod ko silang tinatanggap bilang bagong kapitbahay. 1 buwan, Ate Jackie, 3, 4, ay okay naman sila. Nakikisama naman din sila, Ate Jackie. Hanggang umabot ng taon, ang pamamalagi nila sa lugar namin, Ate Jackie. Talagang naging malapit na sila sa amin. Minsan pa nga ay sa bahay namin sila naghahapunan. O kaya naman kami sa kanila, Ate Jackie. Hanggang umabot na sila ng 3 taon, Ate Jackie. Dahil sa sobrang close na namin, di ko na alintana kung kakalabitin niya ang asawa ko, Ate Jackie, o hahawakan. Dahil para sa akin, wala itong mali siya. Kasi nga, sa sobrang tiwala na ako sa kanya. At naiintindihan ko naman, Ate Jackie. Kasi wala ang asawa niya, Ate Jackie. Dahil seaman ito. Every 9 months lang umuwi.
Pero habang tumatagal ang panahon, Ate Jackie, ramdam kong iba na ang closeness nila ng asawa ko, Ate Jackie. Pero dinigma ko lang, baka lang nagsiselos lang ako, Ate Jackie. O kaya'y sobra lang ako kung mag-isip. At yun nga, Ate Jackie, at dumating ang araw ng birthday ng bunso naming anak, Ate Jackie. At naghanda kami ng pampamilyang handaan, Ate Jackie. At syempre, invited sila. Habang nagkakainan kami, Ate Jackie, napansin ko na iba ang kinikilos nilang dalawa. Na halos kulang na lang ay magsusubuan silang dalawa sa harap namin, Ate Jackie. Pero binaliwala ko iyon, Ate Jackie. Kasi nasa harap kami ng mga bata. Dumaan pa ang isang linggo, Ate Jackie, nakita ko ang asawa ko at si Elaine na magkasama sa may palengke, Ate Jackie. Dali-dali kong binayaran ang mga gulay na pinamili ko, Ate Jackie, dahil ninais kong sundan ang mga ito. Pero paglingon ko, Ate Jackie, ay nawala na sila. So, bumalik uli ako sa pwesto kung saan ako galing, Ate Jackie. At napaisip ako, baka namamalikmata lamang ako, Ate Jackie, dahil sa kakaisip ko sa asawa ko. At yun nga, Ate Jackie, nakauwi na ako. At nung nakauwi na ako ay andoon na ang asawa ko, Ate Jackie. Andoon sa bahay namin. At alam mo ang nakakatawa, Ate Jackie, dahil ang damit na nakita ko na suot ng asawa ko sa palengke ay parehong damit na suot niya sa bahay, Ate Jackie. Kaya nakakasiguro ako na asawa ko ang nakita ko sa palengke. At doon na ako kinutuban, Ate Jackie, na may kababalaghang nangyayari sa dalawa. Dahil nasisiguro ko talaga na asawa ko ang nakita ko sa palengke kasama ni Elaine. Kaya pa simple kong tinanong ang magaling kong asawa, Ate Jackie. Sabi ko sa kanya, "Hoy, saan ka galing?" Sabi naman ng magaling kong asawa, Ate Jackie, sa may bingguhan lang daw, nakikinood, dahil wala naman daw siyang pangpusta. So, binaliwala ko lang iyon, Ate Jackie. Kaya, sinabihan ko ang asawa ko na tulungan akong maghanda ng hapunan. Dahil malapit nang gumabi, Ate Jackie. So yun nga, Ate Jackie, tinulungan niya akong maghanda ng hapunan. At habang kumakain kami, Ate Jackie, sinabihan ko ang asawa ko na pagkatapos naming maghapunan ay tulungan ang mga bata sa kanilang mga aralin at ako ay maglilinis sa kusina. Pero pagkatapos namin kumain, Ate Jackie, umalis ang asawa ko, Ate Jackie. Kaya sabi ko sa panganay kong anak, nahugasan muna ang pinagkainan namin, Ate Jackie, at may bibilhin lang ako. At yun nga, Ate Jackie, pasimple kong sinundan ang asawa ko. At kitang-kita ng dalawa kong mga mata, Ate Jackie, na pumasok sa pinto ng kusina nila ni Elaine ang asawa ko. At kitang-kita ko doon ang mga walang hiya, Ate Jackie, naglalampungan sa dilim.
Pero di ko sila binulabog, Ate Jackie. After 2 hours, umuwi ang asawa ko. Mga alas 10 na yun, Ate Jackie, ng gabi. Yun nga, tulog na rin ang mga bata. Pero di ako nagpapahalata, Ate Jackie. Tinanong ko siya kung saan siya galing. Sabi niya, nakikipagkwentuhan lang daw siya sa labas, Ate Jackie, kasama ang mga tambay. Tas nauna na akong matulog, Ate Jackie. Ilang araw pa ang dumaan, Ate Jackie, bumisita sa bahay namin si Elaine. At natanong ko kung kailan ang uwi ng asawa niya. Sabi niya, Ate Jackie, baka sa katapusan or second week next month. At tumango lang ako, Ate Jackie. Tas may dala siyang ulam, Ate Jackie. Habang nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap, Ate Jackie, ay bigla niyang naisingit. Itanong kung nasaan ang walang hiya kong asawa. Alam mo, Ate Jackie, pakiramdam ko ang sarap niyang saksakin nung mga oras na yon sa tinidor na hawak ko. Nang biglang tinawag ako ng anak ko, Ate Jackie. Tas natauhan ako. Kaya, sagot ko lang ay pumasok sa trabaho. Ganun ba? Ang sagot niya, Ate Jackie. Sabi ko naman, bakit? May kailangan ka ba? Sabi niya, kasi ang asawa ko ay pauwi na. Tas may mga damit siyang ipinamimigay. Hanggang ngayon ay nakabinbin pa rin sa kanyang maleta. Baka gusto ng asawa mo. Yun ang sabi niya, Ate Jackie. Kaya sabi ko naman sa kanya, ay dalhin lamang ito sa bahay. At pipilian ko. Kasi alam ko kung ano ang mga gusto ng asawa ko at hindi. Tas, yun nga, Ate Jackie, tumango lang siya na medyo nakasimango. So, dumaan pa ang 3 linggo, Ate Jackie, bago dumating si Nunoy, asawa ni Elaine. Inoobserbahan ko ang asawa ko, Ate Jackie. Baka lang kasi na-miss ni Elaine ang asawa niya. Pero hindi talaga, Ate Jackie. Ang mga hayop nagmotel pa, Ate Jackie. Mga walang hiya. Kaya doon ko na kinausap ang asawa ni Elaine. Tungkol sa mga kababuyang ginagawa nila ng asawa ko, Ate Jackie. Nag-usap kami, Ate Jackie, kung ano ang dapat naming gawin. So yun, Ate Jackie, nagpaalam ang asawa ni Elaine na bibisita sa kanyang pamilya sa Cabanatuan ng ilang araw. At ako naman ay nasa bahay lamang, Ate Jackie. Doon binabantayan ko ang magaling kong asawa, Ate Jackie. Dahil gusto kong hulihin sila sa akto. Kaya naisipan namin na gumawa ng istorya, Ate Jackie, na magpapaalam si Nunoy sa kanyang asawa upang bumisita sa kanila ng ilang araw. Lingid sa kaalaman ni Elaine ay nandoon lamang ang asawa niya sa lugar namin. Isang araw, Ate Jackie, may nag-pop up na message sa phone ng asawa ko. At ang nakalagay sa phone book, Ate Jackie, ay ikaw na. Ang sabi doon, Ate Jackie, ay tuloy tayo bukas? Kasi wala ang asawa ko. At may kadugtong pa ito, Ate Jackie, pero di ko na binasa para hindi makita ng asawa ko na nasin na ito. Kaya hinayaan ko na lang kasi naka-password din, Ate Jackie. So, ang ginawa ko, kunyari, nakiusap ako sa asawa ko, Ate Jackie, na
kung po pwede, mahiram ko ang cellphone niya. Dahil naubusan ako ng load. Dahil kinain. So, nung akmanan niyang buksan, Ate Jackie, nakita niya ako na nakatingin sa phone niya. So, dali-dali siyang nagsabi na mag-CR lang daw siya sandali, Ate Jackie. So, hinayaan ko lang, Ate Jackie. So, yun, Ate Jackie, nung akmanan niyang buksan ang phone niya, Ate Jackie, nakita niya na nakatingin ako. Kaya dali-dali siyang nagsabi, Ate Jackie, na sandali lang, nasi-CR na ako. Kaya, sabi ko, okay. Hinayaan ko lang, Ate Jackie. At nung lumabas na siya mula sa CR, ay ibinigay niya sa akin yung phone niya, Ate Jackie. Hinanap ko yung message na nag-pop up, Ate Jackie, pero wala na. Nabura na, Ate Jackie. So, sinubukan ko na lang i-dial yung number na naka-phone book sa phone niya, Ate Jackie. I-denial ko sa phone ko. At yun, Ate Jackie, nakita ko. Ang number ay nakapangalan kay Elaine. So sabi ko, Ate Jackie, ang walang hiyang malanding babae. Talagang sinubok ang pasensya ko, Ate Jackie. So yun nga, Ate Jackie, kinaumagahan, inantay ko ang pag-alis ng asawa ko. At nasabihan ko na rin ang asawa ni Elaine, Ate Jackie, sa kanilang plano. So sabi ko, Ate Jackie, doon na kami magkita sa lugar kung saan magkikita silang dalawa. So, di ko na ididetalye pa, Ate Jackie, kung ano ang mga sumunod na nangyari. Basta nahuli namin silang dalawa na parihong walang mga damit. At ang mga walang hiya, Ate Jackie, ay magkapatong pa. So yun, Ate Jackie, ang mga walang hiya, ang mga kakapal ng mukha nila, di na nahiya sa mga anak namin, Ate Jackie. Kaya sa araw ding iyon, Ate Jackie, nakipaghiwalay ako sa asawa ko. Kahit pa lumuhod siya, Ate Jackie, sa harapan ko, ay hindi ko na siya pinatawad pa, Ate Jackie, o binigyan pa ng isa pang pagkakataon. Umuwi ako sa mga magulang ko, Ate Jackie, kasama ng dalawa kong mga anak. At hindi ko na alam kung ano pa ang sumunod na nangyari sa kabit ng asawa ko, dahil hindi na rin ako interesado pang malaman, Ate Jackie. At ngayon, mag-isa kong itinaguyod ang dalawa kong anak, Ate Jackie. Andito ako sa banyagang bansa ng Kuwait, Ate Jackie. Nakikipagsapalaran para sa kinabukasan ng aking mga anak. Kakayanin kong mag-isa, Ate Jackie, basta para sa mga anak ko. At sa awa ng Diyos, Ate Jackie, 3 taon na rin ako dito sa iisang amo lamang. At yun nga, Ate Jackie, wala na akong balita sa ex-husband ko, Ate Jackie, at sa babae niya. At ayoko na rin makibalita kahit konti sa kanila, Ate Jackie, dahil hindi na rin ako interesado pa sa mga buhay nila. Yun nga, Ate Jackie, masasabi kong minsan na akong niloko. Kaya ayoko nang maulit pa, Ate Jackie. Mahirap talagang magtiwala ng sobra, Ate Jackie. Yung bang halos ibinigay mo na ang lahat-lahat. Tutuklawin at tutuklawin ka pa rin kapag nakatalikod ka.
Kaya malaking aral sa akin ang nangyari sa akin noon. Sana ay nakapagbigay aral ang kwento ng buhay ko, Ate Jackie. Lalong-lalo na sa mga may asawa. Sana ay pahahalagahan nila ang bawat isa at ang bawat relasyon na binuo nila ng mahabang panahon. At makontento sila na mahalin ang kanilang pamilya, Ate Jackie. At yun lang, hanggang dito na lamang ang kwento ko, Ate Jackie. Naway maging inspirasyon ito sa bawat pamilya na makakarinig sa kwento ko. Nagpapasalamat, Gingging. So yun nga mga kaibigan ang kwento ni Gingging, kung saan sa hinabahaba ng panahon na nagtitiwala siya sa akala niya ay kaibigan niya, yun pala ang magiging dahilan upang masira ang bawat pamilya. Sana ay naging inspirasyon ang kwento natin sa mga may asawa dyan, na sana ay pahalagahan nila ang bawat pamilya na binuo nila. Sana ay mahalin nila ang kanilang mga asawa at pahalagahan nila. Huwag na silang lumingon pa sa iba. Kasi at the end of the day, pamilya ay pamilya. So, maaati mo ba na lumaki ang mga anak mo na walang ama o walang ina? So, sana ay makuna natin ng inspirasyon ang kwento ni Gingging. Dito sa kwento ng buhay ko, inspirasyon.